Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Bro, patinikan sa kapatid na si Dave mula sa kabilang linya. Pasensya ka na talaga na hindi ako makaka-attend ng graduation mo. It's okay kuya. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na nandito na sina mama at papa. We'll see you soon. Sa makalawa, gagraduate na si Dave at sa susunod na linggo naman ay uuwi na ito sa Pilipinas kasama ang mga magulang nila. Okay, congrats then. Mag-iingat kayo dyan. Hindi na din nagtagal ang usapan nila magkapatid. Hindi sila magkadugo ni Dave. Ampon lang siya. At malinaw iyon sa kanya. Inampon siya noon dahil ang akala na mag-asawang Padilla, hindi na pagkakalooban ng anak ang mga ito, matapos sumubok na kung ano-anong paraan. Pero makalipas ang 5 taon, matapos siyang ampunin ay nabuo si Dave. Sa kabila niyon, hindi na naman naramdaman ni Ken na nawala siya sa eksena. Minahal siya ng mga kinilalang magulang na parang tunay na anak. Hindi rin naging unfair ang trato ng mga ito sa kanya, na ni minsan kaya ganoon na din ang pagmamahal niya sa mga ito. Pero dahil sa laki ng utang na loob, palaging siya ang nagbibigay kay Dave. Oo, panganay si Ken, kaya madalas na siya ang nagsasakripisyo at nagpaparaya. Pero ginagawa niya rin yon dahil sa laki ng pasasalamat sa mga magulang nito. Kumbaga, doon na lang siya bumabawi. Hindi rin naman pasaway na kapatid si Dave. Ang madalas ng nilang problema, kung ano ang gusto niya, siya rin yung gusto nito. Kaya sa huli, ibinibigay niya na kay Dave ang mga bagay na gusto niya, kaya kahit labag sa kanyang loob, wala siyang magagawa. Nagbago lang ang lahat na magbinata na ito. Napangiti si ni Ken nang maalalang pauwi na ng Pilipinas ang kapatid. Nangako itong papalitan siya sa pamamahala ng food processing business ng pamilya pagbalik nito. Siya kasi ang humahawak sa negosyo ngayong abala ang papa niya sa politika. Finally, he could focus on what he really wanted to do, photography. Kahit noong bata pa, iyon ang gusto niyang gawin. He took short courses in photography before. He even attended some workshop. His camera was just waiting for him. Ang madalas niyang modelo ay ang kanyang girlfriend at wala ng iba. Kapag may official photoshoot para sa kanyang papa, nagvo-volunteer siya. At parate, puri ang natatanggap niya mula rito. Si Candy na kumuha ng mga picture ng pagkain. Para sa menu ng Padillas Catering, food was one of his favorite subject as well as street portraits and sunsets and sunrises. Eksakto at naisip niya ang Padillas. Kailangan niyang dumaan doon para masabi kay Lena ang balita na pag-uwi ni Dave. Dave was in love with Lena. Hindi naman inilihim ng kapatid niya iyon sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit iwas na iwas siyang magkaroon ng kakaibang damdamin kay Lena kahit na sobrang malapit sila sa isa't isa. He couldn't fall in love with Lena because he didn't want complications. Hindi siya pwedeng magkagusto rito sa romantikong paraan kahit napakadali sanang gawin niyon. Before she counted and courted on Jem years ago, he was thinking that he was falling in love for Lena. Madalas kasi silang magkasama, lalo pa noong umalis na si Dave. Maayos ang pakikitungo ni Lena sa kanya. Wala siyang matandaang kahit na isang insidente na nagkatampuhan o nagkainisan sila. Masarap kausap si Lena. Palaging positibo kahit na alam niyang pagod na ito sa trabaho. He could count on her at all times. Walang hinihinging tulong si Ken na hindi binibigay ni Lena basta kaya nito. She was one of the most admirable women he knew. Kung minsan nga naiisip niyang nagmadali siyang manligaw kay Jem dahil natatakot siya sa damdamin para kay Lena, pero agad din iyong inaalis sa isip. Pagdating sa Padillas, agad niyang hinanap si Lena. Na madali naman niya nakita dahil naiiba ang kulay ng chef jacket nito. Oh, ang aga mo yatang dumaan. Akala ko lunch ka pa pupunta rito. Bungad sa kanya ni Lena. Dahil mag-isa si Ken sa bahay at puro kasambahay ang kasama, nagbilin siyang huwag na siyang ipagluto ng pagkain. Hindi siya kasi nagnanais at hindi niya rin gusto ang luto ng cook nila. Siguro nasanay na siya sa luto ni Lena na sobrang sarap. Namana iyon ng babae sa nanay nitong si Manang Clara. Gusto ko kasing magpatulong sa'yo. Next week nandito na si Dave. Alam kong na-miss niyo ng mga luto mo. Naisip ko lang na baka pwedeng wag muna tayong tumanggap ng kliyente sa pagdating niya para mapagdahan-daan nating mabuti. That's bad for the business, sir. Biro nito. Ngumiti si Ken. But that's good for my brother's heart.
Kinindatan niya ito. Iyan ka na naman. Sinabi ko na sa'yo, parang kapatid lang yung turing ko kay Dave. Sabi ni Lena na inirapan pa siya. Guilty man, nakaramdam si Ken ng konting tuwa sa sinabi ni Lena. Alam niyang mali at unfair pero hindi niya magawang pigilan ang damdamin. Huminga siya ng malalim at saka binura ang hindi nakakatuwang damdaming bumabalot sa kanyang dibdib. Malay mo naman, baka biglang magbago ang ihip ng hangin kapag nakita ko siya uli. Sabi pa niya. Ewan ko sa'yo, ang mabuti pa magpunta ka na sa opisina mo. Ako na ang bahala sa surprise party. I-check ko rin kung may nagpabook na kliyente sa araw ng dating ni Dave. Kung wala pa, swerte mo. Kung meron na, kawawa naman ako. You should really consider increasing my salary. Sinabi ko na yun kay mama. Huwag kang mag-alala, sabi niya at nagpaalam na rin. See you later. Sige, marami akong iluluto, istorbo ka. Pagtataboy nito. Ngumiti lang si Ken at tumingin muna ng ilang saglit kay Lena bago tuluyang umalis. Hanggang nang nasa sasakyan na at papunta sa sariling opisina, si Lena pa rin ang nasa kanyang isip. Hindi niya matandaan kung kailan nagsimulang pigilan niya ang damdamin para dito. At sa kabila niyon, hindi rin mapigilan ni Ken ang sariling lapitan si Lena. Kahit alam niyang delikado para sa kanyang puso. Lapit pa rin siya ng lapit. Daig pa niya ang minamagnet papunta rito. Napapailing na lang siya habang nagmamaneho. Dapat na siyang tumigil sa kalokohan niya, lalo na at pabalik na si Dave. Na-check ko na yung mga schedule ng mga Padillas. Ang swerte mo talaga. Wala pang nagpapabook sa araw ng dating ni Dave. Mabuti na lang at weekdays ang dating ng isang yon, sabi ni Lena kay Ken. Sabay silang manananghalian. Dinuguan ang ulam. Iniluto niya iyon sa bahay bago pumasok sa trabaho. Maagang gumising si Lena para sa dinuguan na iyon dahil naglalambing ang kanyang nanay. Mas masarap daw kasi ang dinuguan niya kaysa rito. Gata lang naman ang idinagdag niya sa recipe pero hindi nito makopy ang lasa. Naisip niya ngang baka tinatamad lang talaga itong magluto at gustong ipasa sa kanya. Tinawanan lang siya ng nanay niya nang sabihin niya iyon. That's great. I'm sure that my brother will be happy with our surprise. Mag-imbita ako ng ilang malalapit niyang kaibigan. Invite mo rin si Kathy, Nadja at Nick. Malapit din sila kay Dave, hindi ba? Nakangiting sabi ni Ken. Sige, walang problema. Thanks, Lena. Malapad ang ngiting nagpasalamat ito. Ginantihan niya ang ngiting iyon at itinuon ang atensyon sa pagkain. Itong mga nakaraang araw, alam ni Lena na may nagbago o mas tama sabihing may nagbabalik na damdamin sa kanyang dibdib na ayaw na sana niyang pansinin pero nagpupumilit. Tuwing darating si Ken, tuwing kinakausap niya, tuwing magpapatingin sa kanya, ang mukha nito, dumadagong-dong ang kanyang dibdib. It was frustrating because she thought that feeling had already passed. Iyon ang tipong pinaglipasan pa ng panahon. Akala nga niya, hindi na at ang hirap tanggapin niyon, nagkakaganoon siya sa puntong yon. Ilang taon niya itong binaliwala pagkatapos babalik ng ganoon kabilis. Nababaliw siya. Are you alright? Wika ni Ken sa kanya. Why wouldn't I be? Para kasing bigla ka natulala. Baka naman masyado mo nang pinapagod yung sarili mo, Lena. See? Paano naman hindi rurupok ang depensa ni Lena kapag ganoon si Ken? He always cared. He always made sure that she felt wonderful. Sa totoo lang, hindi ito mahirap mahalin. Wait, she had to pause there. Mahalin? Tama ba ang salitang kanyang naisip? Gawin na niya ang lahat, huwag lang ang mahalin ito. Ken had Jem. The two were the perfect pair. Ang pag-ibig, pandalawahan lang. Wala siyang puwang sa pagitan ng dalawa. Akala mo naman totoong concern. Hello, binigyan mo pa nga ako ng ekstrang trabaho, hindi ba? Pabirong sabi na lang ni Lena para mapagtakpan ang tunay na nararamdaman. But Ken took her joke seriously. Sige, para makapagpahinga ka, ako na mag-aasikaso. Okay lang naman na tumanggi ka sa akin. Maiintindihan ko naman, Lena. Hoy, ang dami mo naman sinabi. Nagbibiro lang ako. Hindi ako pagod, okay? Sanay na ako sa trabaho. Masaya ako sa ginagawa ko. Ikaw lang tong masyadong nag-aalala. Are you sure? Kasi kung hindi mo talaga kaya, kaya ko. Kahit magdagdag pa ng mga event sa araw na yon, kaya ko. Ako si Darna, hindi ba? Mabuti pa, bilisan mo na yung pagkain para makabalik ka pa sa opisina. Fine, sagot ni Ken, pero sobra kung makatitig sa kanya. Alam ni Lena na hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Nagsabi naman siya ng totoo.
Si Ken lang ang sobra kong mag-isip. Pagkatapos kumain, nagpaalam na rin ito sa kanya. Bago siya makauwi sa bahay ng araw na yon, nakasalubong niya si Hershey. Mukhang pagod na pagod ang bruha. Saan ka galing? Tanong niya. Imbis na umuwi sa bahay nito ay sumama pa sa kanya. Nag-alok ng paninda dun sa mga dati kong kaibigan. Sagot ni Hershey. Ang Shells ay ang isang fast food chain sa lugar nila. Bakit ganyan yung mukha mo? Imbes ay tanong ni Lena. Hindi kasi maipinta ang mukha ng kaibigan niya. May nakita akong peste nung lumabas na ako ng Shells eh. Lalong kumunot yung noon nito. Si Briggs? Nanlaki ang mga matang tanong niya. Nagpagawa ako ng recipe nung makita ko ang tinamaan na magaling. Gigil na sabi ni Hershey. Napakunot naman ang kanyang noo. Anong sinabi mo? May recipe ako ng bagong gisado. Gusto mo ituro ko sa'yo? Weird nitong sabi. Malapit na siya nitong dagukan dahil naguguluhan siya. Marunong akong gumawa niyan, imbes ay sagot niya. Makinig ka muna sa akin, giit na Hershey. Fine. Paano gumawa ng bagoong gisado? Una, mag-init ka muna ng kawali. Dapat kasing init ng ulo ko nung makita ko yung walang hiyang nang iwan sa akin dahil sa kaduwagan. Tapos ilagay mo ang baboy, papulahin at palabasin ng mantika. Parang ako yun kanina, namula talaga ang paningin ko. Kung hindi nga ako nakapagpigil na may dadanak na talagang dugo eh. Natawa si Lena. Luka-luka talaga si Hershey, kahit kailan. Pero hindi siya nagkomento. Nakinig lang siya dahil hindi pa ito tapos sa pagtuturo ng recipe ng bagoong gisado. Idagdag ang bawang, sibuyas at kamatis. Gisahin, tulad ng ginawa ko sa kanya kanina. Ay, ginisa ko talaga ng bonggang-bongga. Dapat lang naman yon sa gagong katulad niya, hindi ba? O tapos, nakangiting tanong pa ni Lena. She was enjoying that conversation. Kahit pa paano nababawasan ang sakit ng balikat niyang kanina pa niya iniinda. Ilagay raw ang shrimp paste, asukal at suka. Tandaan na raw yung kasing inosente ko nung pagpapaloko. Ako sa kanya. Tapos saka haluin, paikot-ikutin hanggang sa madalas na matatamis na salita niyang unggoy na siya. You're crazy. Hindi niya napigilan sabi. May mas baliw pa ba kay Hershey? Pero maya-maya pa nagbago ang reaksyon nito. Nanggilid ang mga luha at saka bahagyang yumuko. Tapos kapag luto na, itabi mo muna. Balikan mo na lang kapag malamig na. Gago siya. Ano akala niya sa akin? Pagkatapos niyang sirain ang buhay ko, babalik siya dahil naisip niyang baka hindi na ako galit. Babalik siya dahil may pera na siya at kaya niya na kaming panindigan ni Vince. Ang kapal na mukha niya. Nang humagulhol na ito ay niyakap niya. Napabuntong hininga siya habang hinahagod ang likod nito. Doon tayo sa bahay. Nakakahiya sa mga dumaraan o. Nakatingin sila sa atin. Nahimasmasan si Hershey at mabilis na umayos. Sumama ito sa kanya pa uwi. Bumati sila sa nanay niya na agad nagtanong kung ano ang problema ni Hershey. Nakita ang ex. Mahina niyang sagot. Nako, ang mga ex na yan talaga. React ng nanay niya. May pinaguhugutan din. Kung narinig nga lang nito ang recipe ng bagoong gisado, malamang ay may naidagdag pa ito. Sandali, maiwan ko muna kayo. May niluluto kasi ako. Nang magpunta na sa kusina ang nanay niya, tinabihan niya sa sofa si Hershey. Kung hindi ka naapektado, bakit ang OA ng iyak mo kanina? Umamin ka nga? Mahal mo pa ba ang siraulong yun ano? Tumingin muna ito ng masama sa kanya bago sumagot. Hindi na. At dahil matagal niya ng kaibigan si Hershey, alam niyang nagsisinungaling ito. Labas sa ilong, nangahaba ang usong sabi ni Lena. Ako pa ba ang lolokohin mo ha? Halatang halata ka ha? So, mahal mo pa si Briggs? Sa ilang taong wala siya, na galit ako sa kanya. Akala ko talaga wala na eh. Kasi diba, paano mo naman mamahalin ng isang taong iniwan ka lang sa ere? Na pagkatapos mo mahalin, iiwan sa iyo ang lahat ng mabibigat na responsibilidad. Hindi niya deserve kahit nakatiting na pagmamahal mula sa akin. And right at this moment, that is not the point. Ang ikli ng tanong ko mahal mo pa ba o hindi? Oo o hindi lang ang sasagot mo. Sabi niya saka inirapan ng kaibigan. Yumuko si Hershey. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Ayokong aminin at lalong ayoko maramdaman. Pero nung nakita ko siya, hindi yung masakit na alaala ang bumalik sa akin, kundi yung mga dahilan kung bakit ko siya minahal noon. Napaka-unfair, hindi ba? Pagkatapos ng lahat, mahal ko pa rin. Alam kong gaga ako pero sobra na to. Tinakip ni Hershey ang mga palad sa mukha. Walang tigil sa pag-alog ang mga balikat nito. Inakbayan ni Lena ang kaibigan. Alam mo, iisipin mong wala akong karapatang magpayo.
Kasi hindi pa naman ako nai-love kahit kailan. Pero Hershey, sigurado ka bang mahal mo pa siya o baka namimiss mo lang yung kayo dati? Baka akala mo lang mahal mo pa kasi hindi ka naman sumubok magmahal ng iba mula nung iniwan ka niya. At kung sakaling mahal mo pa nga talaga, puso na naman ba ang paiiralin mo kahit na alam mong hindi maganda yung epekto sa'yo? Nagangat na mukha si Hershey at tumingin sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang sabi mo, gusto niyang bumalik sa buhay mo. At dahil mahal mo pa, alam kong tatanggapin mo. Pero ito ang isipin mo. Paano kung magbago na naman yung isip niya? Paano kung pinapaasa ka na naman niya? Kung hindi kaya magdesisyon ng tama ng puso, gamitin mo yung utak mo. Hershey, mamaya na ang drama. Kumain muna kayo. Luto na yung sinigang. Lena, Hershey, halina kayo.